Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, itong Senate President ngayon, ang sabi ni Alan Peter Cayetano, ang anti-drug campaign daw nila Duterte, nung administrasyon ni Duterte, siyempre party siya noon. Ang sabi ni Cayetano, pro-life yan at saka pro-human rights yan. Kaya, dapat nga daw, hindi dapat panagutin sila Duterte dyan kasi tama naman yung ginawa nila. Para naman daw yun sa preservation ng buhay. Kasi ang drugs daw ay maraming pinapatay. Nilabanan daw nila Duterte at nila Bato ang illegal na droga. Kaya marami daw ang nailigtas. Dahil maraming nailigtas, yung anti-drug war campaign ni Duterte at nila Bato nung panahon ng administrasyong Duterte, masasabi na pro-human rights nga yun eh. Pro-human rights at saka pro-life. Bakit? Kasi ang drugs maraming sinisirang buhay. Nailigtas yun dahil kila Duterte. Tama ba yung ganong argumento ni Alan Peter Cayetano? Ang problema dun sa sinabi na yun ni Alan Peter Cayetano, una nakakasuka. Pastor siya, madalas niyang kino-quote ang Biblia. Pastor ba yan? Hindi ko alam kung pastor, pero parang pastor na rin eh. Madalas niyang kino-quote ang Biblia. Madalas niyang binabanggit, bukang bibig ang Lord, Panginoon. At lagi siyang may quotation sa Bible. Pagkatapos, pag nagdadasal siya, hindi lang simpleng nakatayo na nakaganyan. Lumuluhod. Ganun ang drama. Sobra ang pakulo nito ni Cayetano. And yet, paano mo i-reconcile yun? Sabi nga ni Congressman Benny Abante, paano mo i-reconcile yun? Ang pagkita mo sa sarili mo, napaka-religyoso mo. Tapos, sinusuportahan mo yung mga pagpatay ng panahon ni Duterte. Tama ba yun? Ang daming pinatay nung panahon ni Duterte, sinasabi mo, tama lang yun. Ang problema pa dyan sa sinabi na yan ni Alan Peter Cayetano, pag nakarating yan sa ICC, lalo na sa prosecution, magagamit na naman yan. Kasi inaamin ni Cayetano na maraming napatay sa panahon ni Duterte. Kaya lang, yung mga pagpatay na yon justified. Justified. Bakit justified? Kasi naligtas yung buhay ng marami. Kumbaga, pro-life nga yun eh. Kasi mas marami daw ang biktima ng illegal na droga. Dahil sa kampanya nila Duterte, naligtas yun. Di para na ring inamin ni Alan Peter Cayetano na totoo. Yung mga kaso kay Duterte na crimes against humanity, totoo yun. Marami talagang pinapatay. At siya mismo, alam niya yan kasi dati siyang DFA secretary. Tapos nagirin siyang speaker ng House panahon ni Duterte. At ngayon, die-hard na Duterte supporter siya. So ibig sabihin, si Alan Peter Cayetano, hindi niya dinideny na maraming namatay noon. Kaya lang, ang pagtatanggol ni Cayetano noon, tama lang yun. Kasi marami naman ang naligtas na buhay. Maraming pinatay, pero marami ring naligtas na buhay. Yan yung reasoning ni Cayetano. Ang problema niyan, hindi ganyan ang depensa nila Duterte. Ang depensa ni Duterte, ng kanyang abogado, hindi totoo yung mga balita at sinasabing maraming namatay. Ano lang daw yon, exaggeration ng media. Hindi naman daw totoong maraming namatay sa panahon ni Duterte. Ang problema, si Cayetano, iba naman ang sinasabi. Yung sinasabi ni Cayetano, totoo yon, maraming namatay, pero tama lang yon kasi naligtas naman ang maraming buhay. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, parang nilaglag na rin ni Cayetano si Duterte at sila Bato eh. Kasi kahit gaanong kadidinay ni Bato, kahit kaanong kadidinay ni Duterte na wala namang napatay nung panahon nila, ito na ngayon si Cayetano na kakampi nila na nagsasabing, oo, maraming namatay, kaya lang tama lang yun kasi naligtas naman ang maraming buhay. Pero tatanggapin ba ng ICC yung ganong justification? The end justifies the means? Hindi yun. Hindi yan tatanggapin ng ICC. Yung ganong reasoning, yung ganong justification, hindi yun.
pasok pa rin yun sa crimes against humanity. Sabihin mo pa na may purpose, may dahilan bakit ginawa nila Duterte yon para daw sa kinabukasan ng mga kabataan. Hindi ganon, hindi inaamin nila Duterte yon. Bakit hindi nila inaamin yon? Kasi nga, alam nilang hindi namang tatanggapin yung ganung reasoning. Kaya nga yung mga abogado ng Duterte, sila Kaufman, hindi ginamit na defense yun. Kasi hindi talaga makakastand yun. Mali. Ibig mong sabihin, papatay ka ng napakaraming tao para lang maligtas ang buhay ng mga tao. Kasi ganun yung nila eh. Yun daw ang pinakamatinding legacy ni Duterte. Yun ang pinagmamalaki ng mga DDS. Yun din ang sinasabi ni Cayetano na tama lang yung ginawa ni Duterte. Ang problema, pag hindi ganun yung ginagamit ni Duterte na defense. Kasi hindi nga sila mananalo sa ganun, talo sila. Parang inadmit mo na. Kapag ganun kasi yung sinabi mo, inadmit mo, totoo yan. Marami kaming pinapatay. Pero tama lang naman na ginawa namin yun, o ganun. Pero hindi nga ganun ang defense ni Duterte. Pero si Cayetano, yun ang justification niya. Makakarating sigurado sa ICC yan. Na ang Senate President na mismo ng Pilipinas ang nagsabi, na yan, na totoong maraming namatay. Kaya lang, yan mga kabunyog, ang justification nila, di baling maraming namatay, marami namang naligtas sa illegal na droga. O, yun yung kanilang justification. Kaya lang, yung ganyan kasing justification, hindi makakatayo yan sa ICC. Kaya nga hindi yan ginamit ni Kaufman. Ang defense pa rin ni Kaufman ay denial. Ibig sabihin, hindi totoo na maraming napatay. Hindi totoo na maraming pinapatay. Pero kay Cayetano, itong sinasabi niya, maraming pinapatay. Kaya lang tama lang naman yon at mayroon namang naging resulta yon. May naging magandang bunga naman yon. O ganun yung sinasabi ni Cayetano. O kaya lang yun na nga, hindi ganun yung hindi ganun yung depensa ng mga abogado ni Duterte. Anyway, abangan natin kung anong mangyayari diyan. Pero yun nga, ang malungkot diyan kasi itong si Cayetano, laging nagko-quote ng Biblia, tapos ang mga nangyari na sa kanya okay lang yung maraming pinatay panahon ni Duterte, ay nakakasuka itong si Cayetano. Bakit? Ang Diyos ba gugustuhin yung gano'n na maraming namatay? Hindi lang naman 100, 500, hindi nga 1,000. Ang inamin ng pulis, 6,000 eh. Pero, ang inamin ng pulis na 6,000, yung namatay sa police operations na nanlaban. Ay yung mga namatay ng riding in tandem, ng mga death squads, aabot ng 30,000 to 35,000 yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.